Ayun na mga master, nahihirapan ka bang maghanap ng tamang manibela para sa bisikleta mo? Palagi ba nananakit ang mga kamay mo? Or palagi bang nananakit ang iyong shoulder pagka ikaw ay nagbibisikleta? Baka kasi mali yung gamit mong manibela, master. O baka masyadong mahaba, o baka masyadong maikli. Yan ang pag-uusapan natin, master, dito sa ating episode ngayong araw. Kung gusto mong malaman kung ano ang tamang manibela na angkop para sa bisikleta mo, standby ka lang dahil ituturo ko sa iyo, bibigyan kita ng tips kung ano yung tamang manibela para sa bisikleta mo. Kung gusto mo ng ganitong usapan, master, ako nga po pala si Papa Jack at narito ka sa Bike Talk with Papa Jack. Subscribe ka lang dito sa ating channel at sa ating FB page pati sa TikTok channel natin. Tara, simulan na natin to. Bago tayo magsimula, maraming salamat nga pala sa Rock and Roll para sa gumawa ng ating mga rocks, front rock, rear rocks, the best. Kung gusto niyo magpagawa ng front rock, rear rocks, custom, okay, napakatibay, quality at affordable, PM nyo lang ang Rock and Roll. Alright, maraming salamat. At staff wrap para sa mga bags, bike packing, bike touring. At maraming salamat sa Roosevelt Bicycle Center para sa inyong mga bisikleta at mga parapernalya sa inyong bisikleta at bike maintenance. Shoutout Bike Mechanic PH. Alright, simulan na natin to, master. Bakit nga ba karaniwang sumasakit ang ating mga kamay, ang ating mga shoulder kapag tayo ay nagbibisikleta? Number one factor dyan, mga master, is manibela. Isa yon sa mga factor kung bakit sumasakit ang ating kamay, balikat. Okay? Sa manibela kasi, nagde-determine kung ano yung reach mo, wide reach or close reach. Okay? Pagka masyadong mahaba, may mga sukat kasi na 800 mm, may mga sukat na 780, may mga sukat na 760, may 720. Okay? Alamin mo lang kung ano yung gamit mo. Halimbawa, gamit mo mountain bike. Pagka naka-mountain bike ka, titingnan mo muna kung ano yung stem, kung naka-short stem ka o naka 90 ka, naka 70 ka na mm na stem. Babagayan mo yon kung ano yung reach mo. Make sure na kapag ka gumamit ka ng handlebar, karaniwan kasi sa MTB, ang gamit na handlebar is naka-rise. Naka-rise or naka-back sweep. Okay? Pagdating naman sa mga gravel bike, ang mga gamit karaniwan ng mga gravel bike is drop bar. Meron siyang 40 at 42 at meron 44. Okay? Depende yan sa type ng rider kung aggressive type yung itsura niya. Sa gravel bike yan. Okay? Meron din sa gravel bike na tinatawag na naka-flare. Pag sinabi naka-flare, naka-ganon yung mismong drop bar niya. Hindi siya ordinary na naka-roll lang. Naka-flare siya. Yun ang karaniwang ginagamit sa mga drop bar. Pero ako, ang ginamit ko noon, nung naka-gravel bike ako, ordinary na gravel roll lang. Hindi ako nag-flare. Kasi bakit? Kasi ang gusto ko, pwede akong makasingit sa mga mas maliliit, masisikip na daan. Okay? Yun ang kagandahan kapag ka medyo tight yung iyong manibela. Okay? When it comes naman sa steering, pagka sa gravel bike, yung steering mo kapag naka-gravel bike ka, pag masyadong maliit, yung balance mo, medyo unstable. Pero kapag ka medyo wide, kung naka-44 ka, mas okay. Kaya ginamit yung gravel bike na naka-flare kasi pang off-road. Okay? Pang rough terrain siya kung tawagin. Para mas may control ka sa bisikleta kapag ka malubak. Unlike sa mga road bike, standard na naka-roll lang ang drop bar nila. Okay? Sa mountain bike, same thing, ganun din. Pagdating sa mga DH, pag enduro bikes, ang karaniwan ginagamit, mas malapad, mga 800, 780, mga ganon. Kasi mas kontrolado nila yung manibela kapag ka sila ay nagda-drop na at kapag sila ay lumilipad na. Yun ang karaniwang ko nakikita at usually ang ginagamit nila is mga back sweep. Yung iba yung iba. Pero depende yan, may mga kanya-kanyang preference yan. Kasi yung kaibigan ko, ang ginagamit niya is back sweep pagdating sa kanyang DH tsaka sa enduro bike niya. Okay, pagdating naman sa ating mga touring bike, sa mga touring bike, meron mga kanya-kanyang mga ginagamit na
handlebar, depende yun sa preference mo. Meron tinatawag na loop bar, meron tinatawag na Moloko, meron tinatawag na Denham, okay, meron pang tinatawag na Crazy Bar, meron pang tinatawag na Moon. So depende yan. Okay, may mga tinatawag na Sunrise, ni Surly. Tapos kung ano yung gagamitin mo, dapat swak yun sa personalidad ng katawan mo. Alam mo yun? Gets nyo? Ibig sabihin, kung hindi nyo feel gumamit ng halimbawa ng corner bar at naka-aggressive yung corner bar, palit kayo ng mas relax sa touring bike. Pwede kayong gumamit ng Moloko ni Surly, pwede kayong gumamit ng Crazy Bar, pwede kayong gumamit ng Moon, pwede rin naman kayong gumamit ng mga ordinary na rice bar na ginagamit ng MTB. Kaya lang, mas maganda kasi sa touring bike, since touring bike siya, dapat yung position ng inyong shoulder mas relax. Yung position ng inyong kamay mas relax. Wala kayo dapat maramdamang tension pagdating sa inyong handlebar. Okay? Magbabari lang ang inyong handlebar, depende. Halimbawa, nakabili na kayo, gusto nyo, halimbawa naka-MTB kayo, gusto nyo medyo mas maikli. Bili kayo ng mas maikli. Gaya ko, ako ang ginagamit ko, ang ideal sa akin na handlebar, depende kung 720 o 780 kapag ka sa mountain bike ko. Pero kapag ka ang gamit ko naman gravel bike, naka 42-44 ako sa aking drop bar. Pagdating naman sa loop bar, nakagamit na ako ng lahat halos ng touring handlebar. Nakagamit ako ng Denham, nakagamit ako ng loop bar, nakagamit ako ng Rice, Crazy Bar, ano pa ba nagamit ko? May Moon din ako. Okay, so nakagamit din ako niyan. Pero pinakaswak sa akin, ang nagamit ko is yung Denham Crazy Bar. Denham tsaka yung Crazy Bar. Okay? Yung ano ko, yung corner bar ko, medyo masakit kasi sa likod, medyo nakaganong kasi yun. So aggressive yun. Parang pinalitan lang niya yung drop bar mo ng may kasamang hoods din sa ibabaw. Pero more on flexible siya kasi pwede mo siyang gamitin yung mga brakes nyo na hindi STI. Okay, mga ordinary brakes nyo na Diore, XT, pwede nyo gamitin yun. Pagka yun ang gusto nyo, pagka gusto nyo yung parang looks ka ng road bike. Okay? So, sa lahat ng mga manibela natin, napakahalaga kasi na ang gagamitin mong manibela sasakto sa'yo. Kasi ang problema, pagka hindi ka komportable sa manibela mo, tapos yung type of riding mo hindi naman angkop sa manibela mo. Halimbawa, ikaw ay naka mountain bike, tapos bigla kang nag drop bar, pero yung riding style mo gusto mo yung jumajump sa gilid ng mga kalye, sa mga ganito, medyo pwede naman. Kaya lang yung steering, yung ano mo, yung balance mo tsaka yung control mo sa manibela, hindi siya ganun ka-stable. Why? Kasi naka-drop siya. So hindi equal yung balance kapag ka ikaw ay lalanding at kapag ikaw ay magto-jump. Unlike pagka naka-standard ka na MTB na Rice, bit-bit mo yung bisikleta, at the same time yung stability, pag-drop ng gulong mo, kontrolado mo. Gets mo? So, the more na nagiging mahaba ang inyong handlebar, mas nagiging stable yung drop ng unahan nyo at kontrolado nyo yung bisikleta. Kaya lang, ang cons naman nun, sasabit ka kapag ka ikaw ay sumisingit. Especially kapag traffic dito sa NCR, napaka-traffic Okay? Pero kung sanay ka naman na mag-jump ka gamit yung inyong drop bar, gamit ang inyong corner bar, okay lang yon. Wala namang problema doon. Ang karaniwang kasi nangyayari, pag naka-MTB ka, yung iba, may nakita ko, naka-loop bar sa MTB nila, pero ginagawa nilang ride ay parang pang MTB, na nasa bundok sila, na itinatalo nila yung bisikleta, sinasampa nila kung saan-saan. Medyo uncomfortable yon pagdating sa inyong landing, at pagdating sa inyong steering, at pagdating sa inyong stability pagka nagra-ride na kayo. Yun ang problema.
Okay? Alamin nyo lang kung ano yung kailangan yung manibela kapag kayo ay nagbibisikleta, at alamin nyo rin kung ano yung riding style nyo. Kasi baka mamaya, yung riding style nyo, talon kayo ng talon sa kalsada, tapos gagamit kayo ng loop bar, gagamit kayo ng quarter bar, parang hindi siya aangkop sa gusto nyong mangyari. Okay? Pero kung nagkakapag-decide na kayo kung ano yung gagamitin nyo, alamin nyo naman yung susunod is yung sukat. Okay? Yung sukat na gagamitin yung handlebar. Kung 6'4", 6'80", 6'50", okay yun. Nasa sa inyo yun. Kanya-kanyang preference yan. Kung gusto na mas maikli, okay lang din naman. Walang problema. Pero kung gusto na mas mahaba, mas okay din kung medyo mahaba. Ang standard kasi sa akin, para sa akin, is 720. Ngayon, kapag medyo depende sa rise kasi ng manibela, kung ano yung itsura, nagra-rise ako. Or pwede ako mag 720, pwede ako mag 780. Depende sa ride na gagawin ko dun sa bisikleta ko. Pero usually, ang ginagamit ko is 720. Ideal sa akin yun. Kasi napakasarap niya ng dalhin. At the same time, kontrolado mo yung kabuuan ng bisikleta mo. Ang manibela din ang magbibigay sa'yo ng comfort para hindi ka mangawit pagdating sa manibela. Okay? May mga manibela kasi, mga master, na naka-wide. Okay? Pansinin nyo yung wrist ko. Pagka ganyan ang manibela mo, naka-mountain bike ka, yung gilid ng wrist mo, may twist. Unlike pagka naka-loop bar ka, naka-touring bike ka, yung manibela mo, nakaganyan, may twist ng konti. So, hanapin nyo yung manibela na aangkop sa wrist nyo na hindi nagkakaroon ng tension. At the same time, itong balikat nyo. Ngayon, kung may problema kayo at hindi pa rin talaga naaayos yung inyong manibela at hindi nyo mahanapan ng mas tamang manibela, pinakamaganda, kung meron kayong budget, magpa-bike fit kayo. Kung wala naman kayong budget, kayo mismo ang umalam. Tatlong bagay lang naman yan eh. I-adjust mo yung saddle para pumasok ka, para lumapit ka, or para lumayo ka sa manibela. Kung medyo malayo yung manibela at medyo mahaba yung stem mo, adjust mo ng konti yung saddle mo pa-forward. Okay? Kapag ka medyo malapit naman yung manibela, nakaganyan ka na, adjust mo naman yung saddle paurong para mag-back ka ng konti, para mas relax. Okay? Pangalawa, yung stem natin. Yung stem natin, ginagamit yung karaniwan. Huwag kayo kagad bibili. Kung sakali nagbubuo kayo, huwag kagad kayo bibili ng stem na mamahalin. Gumamit muna kayo ng stem na pwede nyong pag-aralan yung haba ng stem na kailangan nyo. Depende sa bisikleta nyo. Kasi may mga bisikleta tayo na bibili. Minsan, hindi natin alam kung ano yung dapat pala sa nating sukat. Diba? Kasi bawat frame, may kanya-kanyang sukat yan. May mga standard na sukat. Si Trek, iba yung sukat ni Trek. Si Cannondale, iba yung sukat ni Trek kahit pareho silang medium. Okay? Magkakaiba yung seat tube, magkakaiba yung top tube, magkakaiba yung base tube. Okay? Magkakaiba ng sukat yan. Medium, large, tsaka small. Hindi common naka-small ka, pare-pareho sila. Si Trek, si Cannondale, pare-pareho. Hindi sila pare-pareho. Okay? So, better yet, mas maganda, bumili muna kayo ng pang-adjust nyo na stem. Kung wala kayong pang bike fit, bumili muna kayo nun. Tapos, tsaka kayo, kapag ka nakuha nyo na yung tamang sukat at relax na kayo, tsaka kayo bumili ng stem na mamahalin. Alright? Pagdating naman sa saddle, okay lang naman. Adjustment lang naman yung saddle. Ibang usapan naman kapag ka yung seat bone mo hindi compatible yung saddle mo sa seat bone mo. Ibang usapin pa yon. Pag-usapan natin yung sa manibela. Sa manibela, pwedeng pa-forward yan, pwedeng palinian. Okay? Same thing pagdating sa manibela natin, pagdating sa mountain bike, tsaka sa gravel bike o road bike. Ang nagpapahaba lang dyan, ang magpapaiksi lang dyan, ang magpaparelax lang sa atin dyan, karaniwan ay stem. Okay? At the same time, kung gusto mo mas komportable at hindi manakit, tandaan nyo mabuti, the more na mas malapad ang manibela mo, mas masakit dito sa shoulder. Kasi may tension. Gets nyo? Tension. Okay? The more na mas maikli,
relax. Para ka lang namamalengke. Same thing sa gravel bike, tsaka sa road bike. Sa road bike, ang road bike kasi aggressive yan. Kahit anong gawin mo dyan, nakasubsob ka pa rin talaga dyan. Nakasubsob ang iyong riding position dyan. Okay? So ngayon, pagkakaroon lang baris yan kapag ka nagpalit ka ng step. Pwede kang mag-forward, mas aggressive. Lean, kapag ka gusto mo, relax. Nasa stem pa rin yan. Stem at saddle adjustment, yun ang pinakamahalaga. Sa pagpili naman ng mga handlebar natin, mga master, napakahalaga na hindi basta-basta ang handlebar na kailangan nating bilhin. Okay na yan, ganitong brand, low budget lang tayo. Okay lang naman yan, wala namang kaso doon. Kaya lang, makakompensate nun yung inyong safety. Make sure na kapag kayo ay nag-handlebar, yung ginamit na material at kilala kahit papano yung gagamitin yung brand para may quality. Hindi yung basta makapag handlebar lang kayo. Kung mapapanood nyo sa Facebook, sa Facebook tsaka sa mga YouTube, may mga handlebar na bigla na lang nababali at hindi na ako magsasalita kung ano yung mga nakikita nyo. Alam nyo na yon. Okay? So, may mga nagtatanong din sa akin bakit daw hindi ako gumagamit ng ganung brand kung sa TikTok natin. Kasi may mga brand ako talaga na hindi ginagamit at ayokong gamitin. Una, dahil ni-research ko, hindi siya ganun kaganda ang standard pagdating sa kanilang materyales at sa kanilang paggawa. Pangalawa, ayoko ring gamitin kasi sayang ang pera. Kung sakasakali man nabibiling ko at masisira na lang din kagad. Bumili kayo ng mga kahit papano mga mid-range. Kasi yung mga mid-range kahit papano, mga Taiwan, mga may gawa na ng mga sikat or mga matatagal na seasoned na manufacturer kagaya ng Cole, kagaya ng Dabichi, Weapon. Kahit papano may mga sinabi na sila. Kahit papano may mga napatunayan na sila. Kahit papano meron na silang pangalan sa market. Unlike kung bibili mo yung mga chong-chong-xing, chang-chang-syo, mga chang-chang-ngi. Alam mo yung mga ganun. So alam niyo na ibig ko sabihin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bibili kayo ng dekalidad kahit papano. Hindi man high-end, wag naman budget meal. Kasi yung budget meal, doon tayo nagkakaroon ng problema. Doon tayo nagkakadelikado. Kung hindi nyo kayang bumili ng mid-range, ipunin nyo yung pera nyong pang budget meal, dagdagan nyo ng konti, mid-range na yon. Bakit? Kasi from your budget, ang maganda doon, magiging safe kayo sa bibili nyong mid-range. Gets nyo? Kasi kapag bumili kayo ng budget meal, tapos yung budget meal na bibili nyo, nasira kagad, bibili ulit kayo. So, dalawang budget meal. Yung dalawang budget meal na yon, automatic, mid-range na yon. Diba? Sayang. Kaya, better yet, mag-ipon kayo, ipunin nyo yung dalawang budget meal na budget nyo, pambili nyo ng mid-range. Para kahit papano, maayos na yung bisikleta nyo. Maayos tingnan, matibay, hindi man ganun kamahal, pero kahit papano, quality yung nakalagay. Diba? Quality, hindi yung pucho-pucho na pwedeng maging masakripisyo pa yung inyong kaligtasan at inyong buhay. Okay? Lalo pa sa daan. Napakadaming na mga motorista, nakakotse, nakamotor na walang pakialam sa atin. So kaya nga palagi yung sinasabi, mga master, maging responsible cyclist tayo pagdating sa ating pagbibisikleta. Mapalansangan, mapabundok, maging responsable tayo sa ating pagbibisikleta. Igalang natin ang batas ng kalsada at igalang natin ang kapwa nating siklista. Alright? Maraming salamat. Yun lang, ganun lang kasimple mga master. Kung nagustuhan mo yung episode natin, master, follow mo ako sa TikTok, FB, tsaka sa YouTube channel dito ha. Subscribe ka lang, master. Maraming salamat. Ayun, hanggang dito lang muna po tayo. Palaging tandaan, palawakin ang kaalaman, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Ciao.